Dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari, nabuntis si Danielle. At sa totoo lang, parang sinampal siya ng balita. Hindi niya matanggap ang ideya na magiging ina siya. Ipamigay ko na lang ito paglabas sa sinapupunan ko. Sabi niya sa sarili, habang nag-isip ng plano, na parang ito ay isang simpleng giveaway sa isang rafo. Pauwi na po ako, Nay. Nasa bus station na po ako. Nakangiting sabi ni Danielle, habang kausap ang ina niya sa cellphone. Mag-ingat ka sa biyahe, anak. Tugon ng ina na parang isang nanay na nag-aalala na baka matraffic si Danielle sa daan. Opo, maraming salamat po. Sige na ho, ibababa ko na itong tawag. Alis na po kasi ang boss na sasakyan ko. Dahan-dahan nang umusad ang boss. Parang isang pagong na nagmamadali. Habang ang boss ay unti-unting tumatakbo, nakatuon lamang ang mata ni Danielle sa labas ng bintana. Masaya niyang pinagmamasdan ang mga tanawin na para bang ito ang kanyang huling pagkakataon na makita ang mundo. Huminto ang bus sa isang bus stop at sumakay doon ang 4 na lalaki. Napansin ni Danielle na parang may mga bagong pasahero na tila may dalang masamang bala. Tuluyan nang nakalayo ang bus sa Maynila at sa sobrang init ng aircon, hindi na niya napigilan ang sarili na makatulog. Nagising na lang siya sa ingay at sigawan sa loob ng bus. Nagmula siya ng mata at gulat na gulat siya nang makita ang mga tao na nakahandusay sa sahig at may mga duguan. Ano ba to? Movie ba ito o nightmare? Naiisip niya habang ang takot ay nagdulot ng lamig sa kanyang katawan. Wow pre, tingnan mo, may magandang chicks dito. Mukhang sariwa pa, nakangising sabi ng isang lalaki. Lalo lang nanginig si Danielle nang marinig ang sinabi ng lalaki. Oy, huwag niyong saktan yan, girlfriend ko po siya. Sabi ng katabi niyang lalaki, na parang knight in shining armor sa isang bad trip na fatal. May boyfriend na pala to, Kung totoong boyfriend ka niya, patunayan mo sa amin na totoong sinasabi mo. Seryosong sabi ng isa pang lalaki, na parang nag-audition sa isang reality show. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ng lalaki sa mga tulisan, na parang nagtataka kung ano ang susunod na mangyayari. Parang cliffhanger sa isang teleserye. Maniniwala lang kami na girlfriend mo nga siya. Kung dito mismo sa harapan namin ay gagawin niyong ginagawa ng mag-asawa. Pero kung hindi niyo kaya, kami na lang ang gagalaw sa kanya. Ayos ba, mga tol? Nakangising sabi ng lalaki, na tila nagmamadali sa kanyang daring challenge. Si Danielle, na nakikinig sa pinag-usapan nila, ay tumulo na ang luha. Umiiling-iling siya sa lalaking katabi, pero tiningnan lang siya nito ng seryoso. Parang sinasabing, wala tayong magagawa, girl. Parang hindi yata to girlfriend, O tol, kilos na, tila naiirita na sabi ng isa pang tulisan. Ako na ang mauuna, presente ng parang leader nila, na parang gusto ng mag-showtime. Huwag po, gagawin na po namin basta huwag niyo na lang po siyang galawin. Takot na sabi ng lalaki, habang nakatutok sa kanya ang 45 na armas ng lalaki na parang nag-aanyaya na masamang balita. Anong hinihintay mo? Umpisahan mo na, sabi ng leader ng mga tulisan, na parang direktor sa isang hindi inaasahang pelikula. Sorry kung gagawin ko to, miss. Ayoko lang na makita kang pinagtutulungan kanila sa harapan ko bago patayin. Nanginginig na sabi ng lalaki kay Danielle, na parang nag-aalala na ang kanyang buhay ay nasa balanse. Tumulo ang masaganang luha ni Danielle, habang unti-unti siyang hinuhubaran ng lalaki sa harapan ng mga tulisan. Tumulo na rin ang luha ng lalaki, habang nakatingin kay Danielle, na tila naguguluhan sa kanyang mga desisyon. Sorry, hindi ko alam. Mahina pero sakto lang na marinig ni Danielle ang sinabi ng lalaki, na parang nag-aalok ng paumanhin sa isang hindi inaasahang sitwasyon. Nakapikit lang si Danielle, at hindi tumitingin sa lalaking gumagalaw sa kanya. Matapos siyang galawin, saka pa lang siya pinakawala ng mga tulisan, na parang natapos na ang isang masakit na eksena sa isang pelikulang hindi niya pinanood. Bumaba ang mga tulisan sa bus, habang ang iba naman ay umiiyak, dahil sa mga kasama nilang binaril. Parang hangin na naglaho si Danielle nang bumaba sa bus stop. Balot na balot ang kanyang katawan sa takot at pagkalito. Wala sa sarili, nakarating siya sa kanyang ina. Anak, Danielle, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang ayos mo? Kinakabahan na tanong ni Aling Sofia sa anak. Nay. Umiyak na sambit ni Danielle. Niray po ako. Niray po ako, humagulgol na siya ng tuluyan. Manghayop po sila, Nay. Manghayop po sila. Halos hindi na makapagsalita si Danielle, dahil sa sobrang takot. Umiiyak na niyakap ni Aling Sofia ang anak. Anak ko. Sinong may gawa sa'yo nito, Ana? Ha? Sabihin mo, ipapakulong natin sila, umiiyak na sabi ni Aling Sofia, na parang nag-aalala na baka masaktan pa ang kanyang anak.
Umiiling-iling si Daniel. Hindi ko po sila kilala, Nay. Hindi. Humagulgol siya habang yakap siya ng ina. Samantala, sa bahay ng mga Alcantara, nagtataka si Madam Rosa sa pagiging tahimik ng kanyang anak. Ilang araw nang matamlay si Calvin, at palagi na lang itong nakakulong sa kwarto. Iho, may problema ba? Sabihin mo sa akin. Ilang araw ka nang ganyan, hindi mo rin ginagalaw ang pagkain mo. Huwag mong hayaan na magkasakit ka, Calvin, nag-alalang sabi ni Madam Rosa. Walang imik na tumayo si Calvin at pumunta sa teres ng kwarto niya. Ma'am, kung sasabihin ko sa iyo ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito, maniniwala ka bang ginawa ko lang yon para mailigtas siya? Ayokong makitang pinagtutulungan siya sa harapan ko bago patayin, mahina ang sabi ni Calvin sa ina. Anong pinagsasasabi mo, Calvin? Anong papatayin? Ano ba kasi ang ginawa mo? Tarantang tanong ni Madam Rosa sa anak. Bumalik si Calvin sa kama at umupo. Sabihin niyo po sa akin kung mali ba ang pinagagagawa ko, matapos kong sabihin sa inyo ang nagawa ko. Nagsimula pa lang si Calvin sa kanyang kwento, pero gustong tumulo ang luha niya. Ramdam ni Madam Rosa ang bigat ng dinadala ng anak. Matapos ikwento ang lahat, napatakip na lamang ng bibig si Madam Rosa habang nakatingin siya sa anak. Ginawa mo yan sa babae, Calvin. Diyos ko, Calvin. Hindi ako yung babaeng yun, pero ramdam ko kung gaano kasakit ang sinapit niya. Tumulo na ang luha ni Madam Rosa habang nakatingin sa anak na nakayuko. Alam mo, anak, taano na lang kung may nabuo sa sinapupunan niya. Ano na lang ang mangyayari sa kanya? Dahil sa sinabi ni Madam Rosa, nag-angat ng tingin si Calvin sa ina. Hahanapin ko siya, ma'am. Hahanapin kong babaeng yan. Pananagutan ko siya kung sakaling may nabuo man sa ginawa ko sa kanya. Seryosong sagot ni Calvin. Dahil sa nangyari kay Daniel, nagkaroon siya ng trauma. Halos hindi siya makausap ng ina, at panay ang iyak niya sa maliit na silid. Hindi rin siya kumakain, at mas lalong walang makakalapit sa kanya maliban sa ina. Sa tuwing may makikitang lalaki si Daniel, mabilis siyang nagtatago. Takot siya sa lalaki. Kahit sa kapatid niya ay takot siya. Hanggang iyak na lamang ang nagawa ni Aling Sofia para sa anak. Ramdam niya ang sakit ng anak, pero wala siyang magawa kundi damayan ito at intindihin. Sa paglipas ng mga araw, nasa bahay lang si Daniel. Halos ayaw nitong lumabas. Kahit anong sabihin ng ina, parang wala na lang ito sa kanya. Parang nablangko na ang isip niya. Isang buwan ang nakalipas, pero kay Calvin, sariwa pa rin sa kanya ang nangyari. Sa tuwing naiisip niya ang mukha ng babae, parang bumabalik ang lahat ng nangyari sa araw na iyon. Kailan mo pa ba ipapahanap ang babaeng yan, Ana? Isang buwan na ang nakakalipas pero wala ka pa rin ginagawa. Calvin, sermon ni Madam Rosa sa anak. Hindi ko alam kung saan ako mag-umpisa, ma'am. Hindi ko alam kung saan siya hahanapin. Alam ko naman ang itsura niya, pero hindi ang pangalan niya, sagot ni Calvin sa ina. Tandaan mo itong sasabihin ko sa'yo, Calvin, kung gusto, maraming paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. Huwag mong hayaan na maging huli na ang lahat. Lahat ng bagay ay may dahilan, at ang nasa taas lang ang nakakaalam ng lahat kung bakit yun nangyari sa inyo, mahinahong sabi ni Madam Rosa kay Calvin. Anak, bakit? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo sa akin, malumanay na tanong ni Aling Sofia sa anak. Masakit po ang ulo ko, Nay, at nahihilo po ako. Huwag niyo po muna akong istorbuhin, gusto kong matulog, mahinang sabi ni Daniel sabay hikab nito. Tuluyan na nga itong pumikit, habang si Aling Sofia ay lihim na kinakabahan sa sinabi ng anak. Gusto niya itong tanungin pa, pero hindi niya magawa, baka kasi bumalik na naman ito sa dati. Ilang araw nang masama ang pakiramdam ni Daniel, pero binabaliwala lang niya. Ang ina naman niya ay nababahala, kinakabahan ito na baka buntis ang anak. Habang nakaupo si Daniel sa upuang kawayan nila, bigla na lang dumilim ang paningin niya, at para siyang dinuduyan sa hangin, hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng malay. Napagsigaw ng tulong si Aling Sofia sa mga kapitbahay nila, na kaagad namang sumaklolo. Tinulungan nila si Daniel na madala sa ospital. Mabuti na lang at may habal-habal sa kapitbahay nila. Iyon ang sinakyan nila papuntang ospital. Mabilis naman na inasikaso si Daniel ng mga doktor nang makarating sila sa ospital. Tahimik na pinagmamasdan ni Aling Sofia ang anak na mahimbing na natutulog. Sobrang sakit para sa kanya na makitang nagdurusa ang anak at hindi niya alam kung anong gagawin para mapagaan ang nararamdaman nito. Kaagad na iminulat ni Daniele ang mata niya na maramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Inilibot niya ang paningin sa loob ng silid kung saan naroroon siya. Nasa ospital ka, anak.
dinala ka namin dito kanina na mawalan ka ng malay. Sabi ni Aling Sofia kay Daniel nang makita nitong gising na ang anak at inililibot ang paningin sa loob ng silid. Uwi na po ako, Nay. Okay na po ako, wala naman akong sakit, di ba? Kaya sige na, umuwi na tayo. Akma itong babangon nang pigilan siya ni Aling Sofia. Kalma ka lang, anak. Huwag kang mag-alala, uwi tayo mamaya pag nalaman na natin ang findings ng doktor. Mahinahong sabi ni Aling Sofia kay Daniel. Kaya wala nang nagawa si Daniel kundi ang sundin ang ina. Nag-usap lang sila nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang doktor na sumusuri kay Daniel. Doc, kamusta po? Ano po bang sakit ng anak ko? Tanong kaagad ni Aling Sofia sa doktor. Ayon sa ginawa naming pagsusuri, wala namang sakit ang anak mo, Mrs. Ang pagkahilo niya at pananakit ng ulo, dala lang po yan ng batang nasa sinapupunan niya, nakangiting sabi ng doktor. Ang ibig niyo pong sabihin, buntis ang anak ko, tila nahihintakutan na tanong ni Aling Sofia sa doktor. Mrs. at congratulations, iha, you're 1 month pregnant, nakangiti paling sabi ng doktor. Biglang gumuho ang mundo ni Daniel, dahil sa narinig niya mula sa doktor. Parang nag-iba ang lahat. At ang kanyang kinabukasan ay tila nagiging isang malaking katanungan. Kahit si Aling Sofia ay hindi kaagad nakaimik sa sinabi ng doktor. Pag-uwi nila sa bahay, saka pa lamang pumatak ang kanina pang pinipigilang luha ni Daniel. Nay, ayokong magbuntis sa batang ito. Hindi ko po siya matatanggap, Nay. Papatayin ko siya habang nasa sinapupunan ko pa lang siya. Hindi. Umiyak na sabi ni Daniel. Mabilis namang dinaluhan ni Aling Sofia ng yakap ang anak niya. Huwag mong gagawin yan, Ana. Walang kinalaman ang anak mo sa nangyari. Nabuo man siya dahil sa karanasan, anak mo pa rin siya, dugo at laman mo siya. Malaking kasalanan ang kitilin ang sariling buhay ng anak mo. Makinig ka mabuti sa akin, Daniel, hindi mo gagalawin ang batang yan. Magsasama tayo, malalagpasan mo ang lahat, anak. Nandito lang si nanay sa tabi mo, hinding-hindi kita pababayaan. Tumulo na rin ang luha ni Aling Sofia habang yakap ang anak. Nagdaan ang maraming araw, hanggang sa naging buwan. 3 buwan na ang ipinagbubuntis ni Daniel. Sa tuwing may check-up siya, palagi siyang sinasamahan ng ina, para makasiguro itong walang gagawin si Daniele sa anak niya. Sa bahay ng Alcantara, napabuntong hininga na lang si Calvin, dahil wala pa ring naibalita sa kanya ang private investigator, na inutusan ng ina niyang hanapin ang dalagang kasama niya, sa 3 buwan na ang nakakalipas. At tuloy pa rin niyang pinapahanap ito, at umaasa siyang makikita pa rin niya ito uli. Anak, wala ka bang balak na bumalik muna ng Maynila? Napapabayaan mo na ang kumpanya natin. Bumalik ka muna roon, ako na ang bahala sa paghahanap mo sa babaeng sinasabi mo. Huwag kang mag-alala, tatawag ako kaagad kapag may balita na ako sa kanya. Pakiusap ni Madam Rosa sa anak. Dahil sa hiling ng ina, kaagad na bumalik si Calvin sa Maynila para asikasuhin ang kumpanya nila. Ipinagkatiwala niya ito sa tito niya. Sa huling pagkakataon, inagmasdan ni Calvin ang malapad na kalupaan. Sa loob ng 3 buwan na nanatili siya sa hasyenda, napamahal na siya sa buhay probinsya at hindi niya ito makakalimutan. Samantala, tahimik si Daniel na ikinakabahala ng ina niya. Habang busi si Aling Sofia sa kusina, bigla na lang siyang nakarinig ng sigaw mula sa labas. Mabilis niyang iniwan ang niluluto niya at pinuntahan ang anak na sumisigaw. Jace, anong nangyayari? Ba't ka sumisigaw? Tanong niya sa bunso niyang anak. Nay, si Denny po. Takot na sabi nito. Ha? Bakit? Anong nangyayari sa ate Daniel mo? Asan siya? Nasa kwarto siya, Nay. Pinagsususuntok niya ang tiyan niya at may dugo na. Hindi na natapos pa ni Jace ang sasabihin niya nang tumakbo, si Aling Sofia papunta sa kwarto ni Daniel. Daniel! Oh my God, Daniel, sigaw ni Aling Sofia. Anong ginagawa mo, anak? Hindi siya dapat mabuhay, Nay. Dapat lang namamatay na siya. Wala akong pakialam sa batang ito, umiyak na sabi ni Daniel sa ina. Automatikong dumapo ang kamay ni Aling Sofia sa pisngi ni Daniel. Parang magising ka na. Kahit ano pang gawin mo diyan, anak mo pa rin siya. Daniel, hindi ka ba naawa sa sanggol na dinadala mo? Anak mo siya. Ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na dugo at laman mo siya? Galit na sigaw ni Aling Sofia kay Daniel. Napahagulgol na lang si Daniel, dahil sa sinabi ng ina. Dinala ni Aling Sofia ang anak sa ospital. Sa tulong ng mga kapitbahay nila, mabilis silang nakarating sa ospital. Doc, kamusta na po ang anak ko? Kamusta na po ang batang nasa sinapupunan niya?
Bungad kaagad ni Aling Sofia sa doktor nang lumabas ito mula sa emergency room. Huwag kang mag-alala, Mrs. Okay na ang anak mo. Tungkol naman sa ipinagbubuntis niya, safe na ang sanggol. Malakas ang kapit nito, kaya hindi siya basta-basta nalalaglag. Paliwanag ng doktor kay Aling Sofia. Okay, Doc. Maraming salamat ho. Nakahinga ng maluwag si Aling Sofia sa sinabi ng doktor sa kanya. Nang magising si Daniel, ay siya ring pagpasok ng doktor na nag-aasikaso sa kanya. Kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong kaagad ng doktor ni Daniel. Magiging okay lang ako, Dos. Kung sasabihin mo sa akin na patay na ang bata sa tiyan ko. Seryosong sagot ni Daniel sa doktor. Hindi kaagad nakagalaw ang doktor na nag-aasikaso kay Daniel dahil sa sinabi niya. Miss, ano bang pinagsasasabi mo? Sinadya mong kunin ang anak mo. Hindi mo ba alam na isang biyayang magkaroon ng isang anak at malaking kasalanan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos ang gagawin mo? Alam mo bang marami ang gustong mag-anak ngayon pero hindi binayayaan? Tapos ikaw, basta mo na lang ipalalaglag ang anak mo. Katulad ko, nangangarap din ako na magkaanak. 0 years na kaming kasal ng asawa ko, pero hanggang ngayon hindi pa rin kami nagkakaanak. At ang masakit nito, noong nakaraan lang ay nalaman kong hindi na pala kami makakabuo ng sanggol dahil parehas kaming may diferensya ng asawa ko. Parehas kaming doktor, pero wala kaming magawa para magkaanak. Kaya maswerte ka na nagkaroon ka ng anak. Nakakapanghinayang lang kung sino pa yung gustong-gustong magkaanak, ay siya pa ang hindi mabigyan. Pero yung mga hindi gusto ay sila pa yung nagkakaroon. Mahabang sabi ng doktor kay Daniel. Kung ayaw mo talaga sa anak mo, alagaan mo lang siya hanggang sa lumabas siya sa sinapupunan mo. May deal ako sa'yo. Ako ang mag-alaga sa'yo sa natitirang ilang buwan. Bibigyan kita ng mga vitamins pati pagpapaanak mo ay libre. Ako na ang gagastos basta papayag kang ibigay na sa akin ang anak mo. At pag lumabas na siya, gagawa tayo ng kasunduan na hindi ka namang hihingi alam pa sa kanya, mahabang sabi ng doktor. Si Aling Sofia, na nakikinig sa doktor ay hindi alam kung anong gagawin at sasabihin. Nakatingin lang siya sa anak niya na tila nag-iisip. Ilang minuto pa ang nagdaan bago nagsalita si Daniel. Sige, papayag ako. Hindi ko naman kailangan ang batang to, seryosong sagot ni Daniel sa doktor. So okay na tayo, ngiting sabi ng doktor. Tumango lang si Daniel sa doktor. Okay, wuko pala makalimutan. Ako pala si Doc. Ani at simula ngayon ay ako na ang magiging bimo. May mga vitamins akong ibibigay sa'yo at huwag mo yung papalampasin para lumusog pa ang babi mo. Mariing tugon ng doktor kay Daniel. Pwede na ba kaming umuwi? Tanong ni Daniel sa doktor. Sa ngayon hindi pa. Bukas ka pa pwedeng umuwi at ipapahatid ko na kayo sa inyo para masiguro ko ang kaligtasan mo at ng bata na nasa sinapupunan mo. Napabuntong hininga si Daniel bago tumango sa doktor niya. Kinabukasan ay agad na inasikaso ni Doc Ann ang bill ni Daniel para sa paglabas nito. Excited na siya na manganak na si Daniel para mapunta na sa kanya ang anak nito. Talagang gusto na niyang maging isang ina habang ang asawa naman ni Ann ay siyang nag-aasikaso sa mga papers na kakailanganin nila para sa pag-aampon sa bata. Nakauwi sina Daniel sa bahay na hindi siya kinakausap ng ina niya, kaya pagpasok nila sa loob ng bahay, ay kaagad niyang kinausap ang kanyang ina. Nay, kanina ka pa walang kibo. Ay, alam ko pong galit ka sa ginawa ko. Sana maintindihan mo ako, mahinang sabi ni Daniel sa ina. Alam kong wala akong karapatan na manghimasok sa personal mong buhay, pero hindi ko lang lubos maisip na kaya ng konsensya mo na ipamigay ang sarili mong anak. Hindi ko alam kung ikaw pa ba ang Daniel na pinalaki ko, na may mabuting puso. Ibang-iba ka na kasi sa Daniel na anak ko. Sana lang hindi mo pagsisihan ang gagawin mo. Iniwan na si Daniel ng ina niya sa maliit nilang sala. Tumulo ulit ang luha niya, at bumalik na naman sa isip niya ang nangyari sa kanya sa Maynila. Ay hindi mapakali si Calvin. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Ang unang pumasok agad sa isip niya ay ang babaeng pinapahanap niya. Ilang buwan na ang nakakalipas, pero wala pa rin siyang balita na nakukuha mula sa mga tauhan niya. Nagdaan pa ang mga araw hanggang sa naging mga buwan. Itong buwan na ang tiyan ni Daniel. Kasalukuyan siyang nasa Binya para sa kanyang buwanang check-up. Dumating na ang kanyang buwanang check-up. Halos araw-araw ay dinadalaw siya ni Annie at Burton para kamustahin. Dinadalhan siya palagi ng mga ito ng masusustansyang pagkain para maging healthy ang anak niya. Palagi rin siyang minomonitor ni Annie. Kahit masama ang loob ni Aling Sofia sa anak niya, ay hindi naman niya ito matiis na hindi kausapin at alagaan. Parating nasa isip ng ina niya ang damayan ng anak niya.
Ang hindi niya lang kaya ay ang desisyon nito na ipamigay ang anak niya. Kung may magagawa lang sana siya, hindi siya papayag na mawala sa kanila ang apo niya. Halos sigawan naman ni Calvin ang mga tauhan niya. Ilang buwan na kasi niyang pinapahanap ang babae. Pero wala pa ring balita ang mga ito. Kahit ang mommy niya ay wala pa ring balita. Pinagsisisihan niya tuloy kung bakit di niya inalam ang pangalan ng babae bago niya ito pinababa sa boss. Sa bahay nila Daniel ay nag-usap sila ng kapatid niya nang biglang humilab ang tiyan niya. Ete, bakit? Tanong kaagad ng kapatid ni Daniel nang makita siyang napangiwi dahil sa sakit. Je, tawagin mo si nanay. Manganganak na siguro ako. Aray ko. Tarantang tumayo ang kapatid ni Daniel at pinuntahan ang ina na kasalukuyang nagluluto ng pagkain nila. Mabilis na dinala nila si Daniel sa ospital. Kaagad naman itong inasikaso ng mga doktor. Wala sanang balak magduty si Annie dahil masama ang pakiramdam niya. Pero tinawagan siya ng sekretary niya na manganganak na si Daniel. Ay mabilis na bumangon siya mula sa kama para puntahan si Daniel sa ospital. 1 oras lang ang itinagal ni Daniel sa delivery room. Normal niyang iniluwal ang anak niya. Isang lalaki ang sanggol ni Daniel. Pansamantala munang dinala sa nursery ang anak niya habang nililinisan pa siya ng mga doktor. Pagdating ni Ann sa ospital, ay hinanap niya kaagad ang kwarto kung saan naroon si Daniel. Kumatok muna si Ann sa pinto bago niya yon binuksan. Si Daniel, na nakahiga sa hospital bed, kaagad ang nakita niya. Tulog pa ito kaya hindi pa niya ito nakakausap. Binalingan niya si Aling Sofia sa sofa. Nakatahimik lang na nakatingin sa anak nito. Walang kahit na anong salita ang lumalabas sa bibig nito. Seryoso lang ito, di mo alam kung anong tumatakbo sa isip nito. Kakausapin na sana ni Ann si Aling Sofia nang biglang bumukas ang pinto at pumasok doon ang isang nurse na may kalong na sanggol. Nay, heto na pong apo nyo. Tulog pa pala si mommy niya. Tumayo si Aling Sofia at pumunta sa kinaroroonan ng nurse. Tingnan mo na yung apo nyo. Ang gwapo at ang kite ng apo nyo, ma. Ilahi siguro ang daddy ni Bobby kasi sobrang gwapo niya. Maliit pa lang siya, hindi maipagkakaila na gwapo to, mahabang sabi ng nurse. Pwede ko po ba siyang kargahin? Mahinang tanong ni Aling Sofia sa nurse. Naman po, heto po. Oh, dahan-dahan lang ha. Dahan-dahan na kinarga ni Aling Sofia ang apo niya. Namamasa na ang mata niya na nakatingin sa sanggol na hawak niya. Si Anna, na nakatingin din sa bata ay nasasabik din na makalong niya ang sanggol. Excited na siya na araw-araw na niyang makakasama ang bata. Paglabas ng nurse, saka palang lumapit si Annie para makita ang sanggol na hawak ng ginang. Mrs., pwede ko rin po ba siyang makarga? Kahit saglit lang, pakiusap ni Ann sa ginang. Walang nagawa ang ginang kundi ang ibigay dito ang bata. Masayang kinarga ni Ann ang sanggol. Hello, baby. Ang gwapo mo. Ako pala ang magiging mommy mo ha. Huwag kang mag-alala, ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo paglaki mo. Nakangiting kinausap ni Ann ang bata. Ilang oras lang ang itinagal ni Annie sa ospital. Dahil naayos na ni Burton ang mga papers na kakailanganin nila para sa pag-aampon sa bata. Kaya nagpaalam muna si Annie kay Aling Sofia na uwi muna siya sa kanila. Kukuha rin kasi siya ng cash na ibibigay niya kay Daniel para makapagsimula itong muli sa panibagong buhay nila. Pinahiga ni Aling Sofia ang anak niya na si Daniel sa gilid niya at pinagmasdan niyang mabuti ang dalawa. Sana magising ka sa katotohanan na hindi laruan ang anak mo para basta mo na lang ipamigay, Daniel. Sobrang sakit ang nararamdaman ko habang nakatingin sa anak mo na walang kamuwang-muwang sa mga pangyayari sa paligid niya. Mahinang sabi ni Aling Sofia sa anak niya. Alam kong gising ka na, anak. Tingnan mo ang anak mo, ang gwapo niya manang-mana sa'yo ang mukha niya. Hindi ka ba nasasaktan na makita siyang nasa kamay na ng iba? Inosente ang anak mo, Daniel. Wala siyang alam sa mga nangyayari. Umiiyak na sabi ni Aling Sofia sa anak niya. Tuluyan nang napahagulgol si Daniel na makita ang itsura ng anak niya. Patawad, anak ko. Atawarin mo si nanay. Hindi ko alam na sobrang sakit pala na malayo ka sa akin. Akala ko okay lang ako, na handa na akong ibigay ka. Hindi ko pala kayang mawala ka sa akin, anak. Pipilitin kong kalimutan ang lahat basta huwag ka lang mawala sa paningin ko. Nahihirapang sambit ni Daniel habang hinahaplos ang pisngi ng anak niya. Humagulgol na rin si Aling Sofia matapos marinig ang sinabi ng anak niya. Hindi niya akalain na magbabago pa ang isip ng anak niya. Niyakap niya ang anak niya at pinahid ang luha nitong nagsisilang dasan sa pisngi nito. Pagbalik ni Ann sa ospital ay dala na niya ang mga papers at ang cash na worth of 200,000. Masaya siyang pumasok sa kwarto ni Daniel
para papirmahin ang pinagawa nilang agreement. Pero ganoon na lamang ang pagguho ng mundo niya nang sabihin ni Danielle sa kanya na hindi na nito itutuloy ang pagbigay sa anak niya. I'm so sorry, pero hindi ko po pala kaya na mawala sa tabi ko ang anak ko. Sorry kung gumastos ka pa para sa akin at sa bata. Mahinang sambit ni Danielle kay Doc. Annie. Napayak na lang si Annie sa naging desisyon ni Danielle. Pero masaya pa rin siya dahil tanggap na nito ang sanggol niya. Huwag ka nang umiyak dahil naiyak na rin ako. Karapatan mong ipaglaban ang anak mo. Basta alagaan at mamahalin mo siya, dahil masarap ang maging isang ina, Danielle. Hindi man ako ang maging ina niya, pwede bang maging pangalawa akong nanay niya? Ngumiti si Danielle kay Doc. Ann at tumango. Naman po, Doc. Welcome po kayo sa amin. Nakangiting ani ni Danielle sa doktor. Ilang araw lang ang itinagal ni Danielle sa ospital ay nakalabas na ito. Si Ann na ang gumastos sa lahat ng bill niya, pati ang gamit ni Bobby Aiden sagot lahat ni Annie. Sa ilang sandali na kasama ni Annie ang mag-ina ay tuluyan na siyang napamahal sa mga ito. Hindi man niya kadugo ang mga ito ay magaan naman ang loob niya para tulungan sina Danielle. Lumipas ang maraming mga buwan naging taon. 5 taon na si Aiden at kasalukuyan silang nasa Maynila kasama sina Annie at Burton A para doon i-celebrate ang birthday party ni Aiden. Bilisan mo na, Ana. Baka hinihintay na tayo ng pinsan mo. Sigaw ni Madam Rosa kay Calvin. Inimbitahan kasi sina Madam Rosa ng pamangkin niya, kaya pupunta sila. Minsan lang kasi itong uwi ng Maynila, kaya pagbibigyan na niya ito sa gusto nito. Wait lang maam, sigaw din ni Calvin sa ina niya mula sa taas. Nakaharap sa salamin habang panay ang suklay ni Calvin sa buhok niya. Hindi niya alam kung bakit sobrang excited siya, pinsan lang naman niya ang pupuntahan nila. Aba, nag-effort ka pang magpagwapo para namang saan tayo pupunta. Puna ni Madam Rosa sa anak niya. Maam, matagal na akong gwapo mula pagkabata ko palang kaya, huwag ka na magtaka pa kung bakit gwapo ako. Natatawang sagot ni Calvin sa ina niya habang palabas sila ng bahay. Bakit hindi ako na-inform na nagyayabang na pala ang anak ko sa kagwapuhan niya? Natatawang sabi ni Madam Rosa. Tumawa lang si Calvin sa ina niya. Sobrang close kasi na mag-ina mula na mamatay ang ama ni Calvin, ay silang dalawa na lang palagi ang magkasama. Kaya alam ni Madam Rosa kung kailan masaya at hindi masaya ang anak niya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mag-wish ka na muna, anak, bago mo hipan ang candles. Nakangiting sabi ni Danielle sa anak niya. Ang wish ko, Lord, ay sana makita ko na ang tatay ko. Gusto ko na kasi siyang makasama. Sambit ni Aiden bago niya hinipan ang kandila sa keke niya. Hindi nakagalaw si Danielle sa kinatatayuan niya. Hindi niya kasi akalain na yon ang magiging wish nito. Sa loob ng 5 taon ay ngayon lang niya narinig na gusto na palang makita ng anak niya ang ama nito. Nay, Mommy, pwede na ba akong kumain? Gutom na ako Reklamo ni Aiden sa dalawang ina niya. Nagtawa na ang mga nakarinig maging si Aling Sofia, ay natawa na rin sa tinura ni Aiden. Aiden anak, come to daddy. Tawag ni Burton kay Aiden. Halika habang wala pang tatay mo ako muna ang hahalili sa kanya ha. Bilang daddy mo ha, huwag kang malungkot. Makikita mo rin ang tatay mo sa ngayon magsaya ka muna, dahil big boy ka na at birthday mo ngayon. Ha, malambing na sabi ni Burton kay Aiden. Okay po, daddy, malambing na sagot ni Aiden kay Burton Kinarga ni Burton ang bata at dinala sa mesa kung saan ang maraming pagkain ang nakahanda. Halos kalahating oras ang itinagal sa biyahe ni na Calvin. Medyo matraffic kasi kaya natagalan sila papunta sa bahay ng pinsan niya. Hon, wala pa ba sila auntie? Sabi niya. Papunta na sila. Anong oras na ba? Tanong ni Annie sa asawa niya. Baka na traffic lang yan Han. Alam mo naman dito sa Maynila, hindi katulad sa probinsya na maaliwalas. Huwag kang mag-alala darating yon bata pa naman ang oras. Sagot ni Burton sa asawa niya. Oh, ayon na pala sila, Turo ni Burton sa likuran ni Annie. Auntie, masayang sinalubong ni Annie, si Madam Rosa at kaagad niya itong yakap ng mahigpit. Mabuti naman po tumunta kayo. Sobrang namiss kita, nakangiting sabi ni Ann sa auntie Rebecca niya. Aba ang batang to talaga. Siyempre namiss ka rin namin ang pinsan mo kaya kami pumunta rito. Nakangiti ring sagot ni Rebecca sa pamangkin niya. Insan, ang gwapo mo ngayon May girlfriend ka na ba? Kailan ka ba mag-asawa para makakita na kami ni Anten ng anak mo? Natatawang tanong ni Annie sa pinsan niyang si Calvin. Pag nahanap ko na siya saka na ako mag-asawa, makahulog ang sabi ni Calvin sa pinsan niya. Mommy. Tawag ng isang bata kay Annie na siyang nagpalingon sa kanila. Baby, come, tawag niya kay Aiden na kaagad namang sinunod ng bata.
Kinarga ni Ann ang bata at iniharap kina Calvin. By the way, auntie, ito pala si Aiden. Bobby, ito ang lola Rebecca mo at ito si Tito Calvin mo. Maghika sa kanila, nakangiting sabi ni Annie kay Aiden. Hello lola. Hi Tito Calvin. You're so pogi po. Puro ni Aiden kay Calvin. Natawa si Burton at si Madam Rosa pati si Anay natatawa na rin. Kailan ka pa nag-aanak, Annie? Ba't di namin alam na may anak na pala kayo ni Kuya Burton? Tanong ni Calvin sa pinsan. Ano ka ba, hindi namin anak ni Burton, o inaanak namin siya? Kaya mommy daddy ang tawag niya sa amin. Siya pala ang may birthday ngayon, nakangiting sabi ni Annie. Hibodi, kamusta ka? Tanong ni Calvin sa bata. Okay naman po ako, tito, nakangiting sagot ni Aiden. Bakit parang ang sarap sa pakiramdam nang umiti ang bata sa akin? Tanong ni Calvin sa sarili niya. Ang gwapo naman ng batang yan. Ang sarap kurutin, nakangiting sabi ni Madam Rosa. Nga auntie, kaya nga pag nasa probinsya kami, halos araw-araw kaming nasa bahay ng batang to. Dahil namimiss namin siya ni Burton. Pag hindi namin siya nakikita at sa pamamagitan niya nagkakaroon ako ng chance na maging isang ina, masayang sabi ni Annie. Nasan pala ang ina niya? Tanong ulit ni Madam Rosa. Lumingon si Ann sa likuran niya at itinuro si Daniel na busi sa pakikipagtawaran sa hindi kalayuan sa kanila. Halos hindi makagalaw si Calvin sa kinatatayuan niya nang makita niyang babaeng ilang taon na ang nakalipas. Pero hindi mawala-wala sa isip niya ang magandang mukha ng babae, at sa loob ng ilang taon, ay wala itong pinagbago. What's her name? Si, wala sa sariling tanong ni Calvin sa pinsan niya. Siya po ang nanay ko, si Nanay Daniel po. Si Aiden na ang sumagot kay Calvin. Hindi makapaniwalang tumingin si Calvin kay Aiden. Umbodi, pwede bang magtanong essay? Tila may kung anong bumara sa lalamunan ni Calvin nang magtanong siya sa bata. Naman po. Ano po, yun, malambing na sagot ni Aiden kay Calvin. Ang tatay mo, kasama niyo ba siya? I mean, andito rin ba ang tatay mo? Umiling-iling lang si Aiden kay Calvin, kaya kinakabahan na gustong maiyak ni Calvin. Gusto niya makasiguro sa namumuong pagdududa niya, kaya gusto niyang makausap ang babae. Can I talk to her? In private. Seryosong tanong ni Calvin kay Annie. Naman. Sige, sa likod na lang ng bahay. Dadalhin ko siya do, nag-aalangan ng sagot ni Annie kay Calvin. Kahit nagtataka sa bigla ang pagkain ni Calvin, kay Daniel, ay pumayag pa rin siya sa pakiusap ng pinsan niya. Ibinigay ni Annie si Aiden kay Burton at saglit na iniwan ang asawa at ang auntie para puntahan si Daniel. Nauna nang umalis si Calvin. Sa pinuntahan ni Ann si Daniel, may gustong kumausap sayo, bulong ni Ann kay Daniel. Ha? Sino? Tanging tanong ni Daniel. Basta, sumama ka na sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi masamang tao yon, mabait yon, natatawang sabi ni Annie. Kita niya kasi ang biglaang pag-iba ng express sa mukha ni Daniel. 5 taon na ang nakalipas, pero hindi pa rin nawawala ang phobia ni Daniel sa mga lalaki, kaya medyo dinapuan siya ng kaba sa sinabi ni Ann sa kanya. Kahit kinakabahan ay sumama pa rin siya rito, dahil may tiwala naman siya kay Annie. Pagdating sa likod ng bahay, ay tahimik na paligid ang bumungad sa kanila. Tanging isang swimming pool at mga nagagandahang mga bulaklak ang makikita mo sa likod ng bahay ni Ann. Alam kong nandito na siya. Huwag kang matakot, kakausapin ka lang naman niya. Kaya kayo lang maiwan na muna kita, andun lang kami sa entrance kung may kailangan ka. Nakangiting sabi ni Annie. Tumango lang si Daniel bago siya iniwan nito. Nagpalingalinga si Daniel sa paligid nang biglang lumabas si Calvin. Nang makita ni Daniel si Calvin na nasa harapan na niya, ay napatakip siya ng bibig, habang nanlaki ang mga mata na nakatingin kay Calvin. Automatikong tumulo ang luha ni Daniel, habang nakatingin sa lalaking nasa harap niya. Bumalik kaagad sa alaala niya ang nangyari sa kanila 5 taon na ang nakakaan. Unti-unting humakbang si Calvin papunta kay Daniel, habang si Daniel ay panay naman ang atras niya. Gusto niyang tumakbo, pero hindi niya magawa. Nanginginig ang tuhod niya, dahil sa tako. Natatandaan mo pa ba ako, miss? Kasi ako hanggang ngayon hindi ko makalimutan ang mukha mo, kahit ilang taon ang nakakaan. 5 taon kitang hinahanap, pero hindi kita natagpuan. Ngayon nandito ka na sa harapan ko, hindi ko nahayaan pa na mawala ka pa sa tabi ko. Huwag ka nang lumapit sa akin please. Pumiyok na ang boses ni Daniel. Pilit ko nang kinakalimutan ang nangyari sa akin. Ayoko nang maalala pa ang lahat, umiiyak na sabi ni Daniel. Huwag kang matakot sa akin please. Alam ko namang may kasalanan din ako, Sao, pero ginawa ko lang yun para protektahan ka. Para hindi ka nila patayin.
Hindi kaya ng konsensya ko na makita kang pagtutulungan ng mga hayop na yun sa harapan ko bago patayin. Please, nakikiusap ako sa'yo, Daniel. Nakukonsensya din ako sa ginawa ko, Sao, pero sa tingin mo ba ginusto ko yon? Hindi alam natin pareho na biktima rin ako. Sana mapatawad mo ako sa nagawa ko sa'yo, Daniel. Umiiyak na sabi ni Alvin. Napaupo na lang sa damuhan si Daniel dahil hindi niya kayang panginginig ng tuhod niya. Patuloy pa rin siyang umiiyak, habang si Calvin naman ay nakatayo lang sa harapan niya. Sa di kalayuan sa kinaroroonan nila Calvin, ay naroroon si Madam Rosa at si Annie. Lihim silang nakikinig sa pinag-usapan ng dalawa. Nagpahid ng luha si Madam Rosa sa mata niya. Naiyak din siya habang nakikinig sa dalawa na nag-usap. Diyos ko, Ann, kung ganon si Daniele ang matagal nang pinapahanap ni Calvin, ibig sabihin apo ko si Aiden. Umiyak na sabi ni Madam Rosa. Auntie at pamangkin ko ang batang muntik na sanang patayin ni Danny sa sinapupunan niya. Mahinang sabi ni Annie. Kaya mas lalong napatakip sa bibig niya, si Madam Rosa habang di makapaniwalang nakatingin ito kay Annie. Anong ibig mong sabihin na mula ng pagkabuntis si Daniel, ay kilala mo na siya? Tumango lang si Annie sa Auntie Rebecca niya. Diyos kong mahabagin, mahinang sambit ni Madam Rosa. Kausapin mo ako, Daniel, please. Mag-usap tayo. Sabihin mo sa akin ang totoo, kung may nabuo ba tayo nung araw na yon. Yung totoo gusto kong malaman. Dahil kung totoong meron, gusto kong magpakasal tayo. Pananagutan kita kayo ng anak natin. Pakiusap ni Calvin kay Daniel. Mas lalong humagulgol si Daniel dahil sa narinig niya. Hindi madali ang sinasabi mo. Aminin kong may nabuo tayo, pero alam mo bang halos ikamatay ko yon at tinangka ko pang patayin ng bata sa sinapupunan ko. At hindi lang yon munti ko nang ibigay ang anak ko. Dahil lang sa pangyayaring yon, kaya sabihin mo sa akin, kung dapat ba kitang tanggapin sa buhay namin ng anak ko. Balik na tanong ni Daniel kay Calvin. Alam kong hindi madali para Sao na tanggapin ang alok ko. Pero sana pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa'yo. Pumantay ng upo si Calvin kay Daniel at pinahid nito ang luha ni Daniel. Patawad kung nagdurusa ka dahil sa akin, pero sana maintindihan mo ako kung bakit ko yun ginawa, Sao. Mahinang ani ni Calvin habang nakatingin kay Daniel na panay ang pahid sa luha niya. Sa ngayon hindi ko masasabing pinapatawad na kita. Dahil hanggang ngayon dala ko pa rin ang takot at sakit dahil sa nangyari. Alam ko namang niligtas mo lang din ako, pero mas nangingibabaw ang sakit na nararamdaman ko, kung darating man ang araw na kaya ko nang tanggapin ang lahat. At wala na akong takot saka ko pa siguro masasabing pinapatawad na kita. Mahabang sabi ni Daniel. Naintindihan ko at handa akong maghintay kung kailan mo ako mapapatawad, basta bigyan mo lang ako ng pagkakataon na makilala ang anak ko. Pwede mo bang ipakilala sa akin ang anak natin? Gusto ko ring maranasan na tawagin niya ang tatay. Pakiusap ni Calvin kay Daniel. Tumingin muna si Daniel kay Calvin bago siya tumango rito. Tinulungan ni Calvin si Daniel na makatayo mula sa damuhan bago siya nagpakilala dito. Bago ko pala makalimutan, ako pala si Calvin, Alvin. Avin na lang ang itawag mo sa akin, ako din pala si Daniel Chavez. Nice to see you again, Miss Chavez. Hindi man naging maganda ang unang pagkikita natin, pangakong babawi ako sa inyo. Sabay na naglakad si Daniel at Calvin papunta sa entrance kung saan nandoon ang anak nila. Malayo pa lang ay tano na sila ni Aiden, ang nanay niya, at kasama si Calvin, kaya matuli na tumakbo si Aiden patungo sa kinaroroonan nila at kaagad na nagpakarga sa nanay niya. Anak, ba nag-wish ka na sana makasama mo na ang tatay mo? Mahinahon na tanong ni Daniel sa anak niya. Oo po, sagot kaagad ni Aiden sa nanay niya. Pinaupo ni Daniel si Aiden sa upuan at lumuhod siya sa harapan nito para makausap ang anak niya. Kung sakaling nandito na ang tatay mo sa birthday mo, ay kakausapin mo ba siya? Tanong ulit ni Daniel sa anak niya. Opo, miss ko na po si tatay, mahal na mahal ko po siya, kahit hindi ko pa siya nakikita. Mahinang sabi ni Aiden. Napaiyak na niyakap ni Daniel ang anak niya. Okay, andito ang tatay mo ngayon at gusto kanyang makausap. Mabilis na nag-angat ng tingin si Aiden sa ina niya. Talaga po, andito ang tatay ko. Gulat na tanong ni Aiden. Andito siya, anak nilingon ni Daniel si Calvin at pinalapit sa kanila. Anak siya si. Hindi na naituloy pa ang sasabihin sana ni Daniel nang magsalita ang anak niya. Tito Calvin, masayang sambit ng bata kay Calvin. Nagkakilala na kayo? Agad na tanong ni Daniel kay Calvin. Pinakilala na siya sa akin ni Annie kanina, pero hindi ko alam na anak ko pala siya. Sagot ni Calvin kay Daniel. Anak si Tito Calvin pala at ang tatay mo ay Isa. Mahinahon na sabi ni Daniel sa anak niya. Kaagad na dumapo kay Calvin ang tingin ng anak niya. Tumango siya rito, kaya napatalon ng bata mula sa upuan at niyakap ang binti ng ama niya. Kaagad na pumantay si Calvin sa anak at niyakap ito ng mahigpit.
Nakayakap din sa lig ni Calvin ang maliit na kamay ng anak niya. Hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman ni Calvin habang yakap niya ang anak. Napaiyak si Danielle habang nakatingin sa mag-ama niyang nagkayakapan. Pumasok kaagad sa isip niya kung ano kayang nangyari kung tuluyan niyang naipalaganap, masaya rin ba siya ang katulad ng nararamdaman niya ngayon. Pinakakilala ni Calvin ang anak niya sa kanyang ina. Halos hindi makapaniwala si Madam Rosa na may apo na siya sa tagal ng panahon na pinapahanap nila ang dalaga. Ay hindi nila akalain na siyan lang pala ang magiging daan para magkatagpo muli ang dalawa matapos ang birthday party ni Aiden sa Maynila. Ilang araw lang ay bumalik na sila Dani sa probinsya nila at kasama na si Calv at Madam Rosa. Halos araw-araw ay dinadalaw ni Calvin ang mag-ina niya. Walang araw na hindi niya sinusuyo si Danielle. Araw-araw siyang nagdadala ng chocolates at bulaklak para dito, kahit ang anak nila ay tumutulong na rin kay Calvin para mapatawad siya ni Danielle. Anak, hindi ka ba naawa kay Calvin? Ilang buwan na ba siyang nanunuyo sao para mapatawad mo siya? Tandaan mo pareho kayong biktima ni ng mga panahon na yon, Danielle. At kung hindi ginawa ni Calvin yon, sa tingin mo ba nakikita ka pa namin ng mga kapatid mo ngayon? Subukan mong magpatawad para gumaan ang pakiramdam mo, pakawalan mo na ang masalimuot mong nakaraan at harapin mo ang bukas. Masarap ang mabuhay ng walang kinikimkim na galit, anak, at sama ng loob sa puso. Lagi mong tatandaan ang pagpapatawad ang pinakamasayang salita na maririnig para sa kapwa mo na nagkakasala sa'yo. Pangangaral ni Aling Sofia sa anak niya. Dahil sa sinabi ng ina ni Danielle, ay nagpasya siyang tuluyan ng patawarin si Calvin. Dahil tama naman ang nanay niya siguro, kung hindi yung ginawa ni Calvin, ay wala na siya ngayon sa mundong to, at hindi na sana niya makikita ang masayang ngiti ng anak niya. Really, pinapatawad mo na ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Calvin kay Danielle. Napag-isip-isip ko kasi na hindi mo naman talaga kasalanan ang lahat, tulad ko, biktima ka rin, kaya pinapatawad na kita. Masayang yakap ni Calvin si Danielle, pero agad din siyang napabitaw nang mahina siyang itulak ni Danielle. So sorry, nadala lang ako sa sayang nararamdaman ko, nakangiting sabi ni Calvin. Ngumiti lang din si Danielle dito at sabay na silang pumasok sa bahay kung saan nandoon si Aiden, kasama ang dalawang lola nito. Masayang naging araw na yon para kay Calvin at Danielle. Panay ang kulitan nila hanggang sa nagpasya nang umuwi sina Madam Rosa. Habang nakaupo sa upuang kawayan si Danielle, ay umupo sa tabi niya ang kapatid niyang si Jace. Ate, kung manliligaw ba si Kuya Calvin sao, ay sasagutin mo ba siya? Tanong ni Jace kay Danielle. Hindi ko alam, pero kung niligaw siya siguro ay darating ang panahon na magugustuhan ko rin siya. Basta sa ngayon, hindi ko muna isipin yan. Bakit mo ba kasi tinatanong yan? Kasi ate, ang sabi ni Kuya matagal ka daw niyang hinanap. Di ibig sabihin may plano siyang manligaw sao? Nakangiting sabi ni Jace. Siya ka talaga, kung ano-ano na lang pumapasok sa utak mo. Halika na nga, may pasok ka pa bukas. Nagtawanan na magkapatid na pumasok sa bahay nila. Kinabog kasanay, maagang dumating si Calvin sa bahay nila Danielle. Halos ayaw na nga nitong umuwi sa bahay nila. Tatay, sigaw ka agad ni Aiden nang makita ang ama niya, at tumakbo ito papunta sa kanya. Careful, baka madapa ka. Natatawang saw ni Calvin sa anak niya, kaagad itong nagpakarga sa kanya at pinupog siya ng halik sa pisngi. Nagtawanan naman sina Aling Sofia at Danielle. Dahil sa ginawa ni Aiden, ilang araw lang ang nagdaan nang mapatawad ni Danielle si Calvin, ay niligawan siya kaagad nito. Dahil hindi pa siya handa ay hindi muna niya ito sinasagot. Pero dahil matyaga si Calvin, ay nakamit din niya ang matamis na ni Danielle sa kanya. Hindi lang niya niligawan ang babae dahil sa anak nila, kundi dahil gusto talaga niya ito mula na makasabay niya ito sa bus. Unang kita pa lang niya rito ay may paghanga na siya sa dalaga, kaya siguro hindi niya hinaya na mahawakan si Danielle ng iba. Sa ngayon ay masaya na sila bilang mag-boyfriend at girlfriend at nagkasundo na magpakasal. Kapag handa na si Danielle, dumaan man sa matinding pagsubok si Danielle at Calvin, hindi naman yon naging hadlang para hindi sila maging masaya. Ang pagsubok na naranasan nila ang dahilan kung bakit naging matagumpay ang naging buhay nila. Ngayon, kung may natutunan man si Dani sa nangyari sa kanya yon, ay huwag kang ng pag-asa at huwag mong kitlin ang isang buhay na wala namang kinalaman sa kung anuman ang nangyari. Sa lahat tayo ay dumadaan sa pagsubok. Pero ayon nga sa kasabihan, habang may buhay ay may pag-asa, kaya manalig ka lang at magtiwala sa nasa itaas. TNNAN ET Danielle, Aling Sofia, Calvin Alcantara, Madam Rosa, Aiden, Annie Burton, Jace.